Magandang araw, Kinder 2. Okay, ako muli nagbabalik ang inyong guro sa Filipino. Ulit si Teacher Sheila o Binibining Sheila. So, ngayong araw na to, nais ko ulit hiramin ang inyong oras at tenga upang makinig sa akin. Okay. Bago tayo ulit mag-umpisa, okay, kanta muna tayo. Mawit muna tayo ng isang kanta or awitin. Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagala. Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagala. So, ayan yung kinanta natin. Alam kong nabitin kayo, pero kailangan na natin ituloy yung pag-aaral natin. Okay, bago tayo tumako sa ating bagong pag-aaralan ngayon sa araw na ito, ano yung pinag-aralan natin nung nakaraan? Kung talagang nakinig kayo sa akin at naalala niyo talaga. Ang inyong pinag-aralan nakaraan ay ang tama, magalang na pananalita o yung aralin 3. Okay, ngayon, ano yung mga dapat natin gamitin kapag nagsasalita tayo? Ano yung mga gamit nating pananalita o ginagamit nating pananalita para magbigay galang? Tama, gumagamit tayo ng po at opo. Magaling. Bakit nga ba tayo dapat gumalang o bakit ba natin dapat kailangan gumamit ng magalang pananalita? Magaling para magbigay respeto lalo na sa mga nakakatanda. Hindi lang sa nakakatanda kundi sa ating mga magulang, mga kaibigan din. Okay. Ang batang magalang ba ay kinalulugdan? Tama, kung ikaw ay bata magalang, ikaw ay kalulugdan o magiging masaya yung magulang mo sa'yo, katutuwaan ka at higit sa lahat, okay, magiging magandang ehemplo ka o dapat tularan. So, dapat palagi tayong gumamit ng po at opo sa ating kausap at maging magalang lagi sa mga matatanda, lalong-lalo na sa ating magulang. Ngayon, sa araw na ito, may bago tayong pag-aaralan. Okay. Tutuklasin natin. Okay. Sabi lang. Okay, ang ating bagong pag-aaralan ngayon ay aralin 4, iba't ibang lugar sa paaralan. Tutuklasin natin o aalamin natin kung ano-ano yung mga iba't ibang lugar sa paaralan at sino-sino ang makikita natin sa paaralan. Kung gusto nyo kong sabayan, okay? Dahil ako'y magbabasa ng isang kwento tungkol sa mga batang mag-aaral, okay? Kunin ang inyong libro sa Filipino, doon sa aral, at buksan ito sa pahina 20. Okay. O makinig na lang kayo sa akin, kay teacher. Okay, babasahin ko yung kwento. Sabik na ang mga mag-aaral na pasyalan ang iba't ibang lugar sa paaralan. Handa na ba kayo sa ating pamamasyal? Tanong ni Ginang Roque. Opo, handa na po kami. Masayang sagot ng mga mag-aaral. Ano yung o sino yung mga sabik na pasyalan ng iba't ibang lugar
sa paaralan. Tama ang mga mag-aaral. Ngayon, ano ang pangalan ng kanilang guro? Magaling, Ginang Roque. Ano yung tinanong niya? Handa na ba kayo sa ating pamamasyal? Anong sagot nila? Malungkot na sila. Magaling sila ay masayang, hindi malungkot. At higit sa lahat, sila ay handa na. Tuloy natin ang kwento. Sa bawat lugar na kanilang pinasyalan ay marami ring kagamitan. Kaya ganda palang mag-aaral dito, sabi ni Rita na bagong kamag-aral na Cindy at Chidi. Malinis at maayos ang paligid, dagdag pa ni Jay. Hindi lang yan, marami ring pala kaibigan mga bata rito, dagdag ni GB. Masayang bumalik sa kanilang silid-aralan ang guro at mga bata. Ano yung pinasyaran nila? Marami din ba silang nakita kagamitan? Tama, marami daw sila nakita kagamitan. Ngayon, hindi daw bang maganda ang kanilang paaralan? Mali, sapagkat ito ay napakaganda. Kay ganda palang mag-aral dito, wika pa nga ni Rita, hindi ba? Madumi ba ang kanilang paaralan at magulo? Hindi, magaling, sapagkat ito ay malinis at maayos. At higit sa lahat, marami din daw, tama pala kaibigang bata doon. Malungkot ba silang bumalik sa silid-aralan? Hindi, sapagkat sila ay masayang bumalik. Oh, ayan nga yung kwento tungkol sa mga mag-aaral na kung saan namasyal sila sa iba't ibang lugar sa kanilang paaralan. Ngayon, ipapasyal ko din kayo. Pero hindi ako. Papasyal ko kayo sa pamamagitan ng picture. Ipapakita ko yun. At sasabihin ko, o kung alam nyo yun, sabihin nyo sa akin kung ano yung pangalan ng lugar na yun. Dahil nga sa pandemic, hindi tayo makakapasyal sa ating paaralan. Okay, kaya kagaya ng ating pag-aaral, through video na lang. Pero ngayon, kahit hindi kayo nakapunta sa paaralan o makapunta, atin pa rin itong pag-aaralan. Okay. Simulan na nating mamasyal. Okay, isipin na lang natin na namasyal tayo. Pero sa video. Okay. Narito ang iba't ibang lugar sa paaralan. Ang unang larawan. Anong napapansin niyo sa unang larawan? O ano yung nakikita niyo sa unang larawan? Magaling, may mga bata. Ano yung hawa ng mga bata? Magaling, sila ay may hawa ng mga aklat. Ano yung ginagawa nila? Magaling, sila ay nagbabasa. Ngayon, patigit sa lahat, madaming libro. Ngayon, meron na ba kayong ideya kung anong tawag sa lugar na yan? Magaling ang tawag sa lugar na yan, silid-aklatan. Ngayon, ano nga ba ang silid-aklatan? Dito nakakahiram ng mga aklat, nagbabasa ng tahimik ang mga batang pumapasok dito. So, ayan nga yung silid-aklatan. Diyan tayo humihiram ng aklat kung gusto natin magbasa. At maraming libro makikita dyan upang basahin. At kung nagbasa ka dyan, tahimik dapat. Okay. Makakapag-aral kang mabuti dito sapagkat napakatahimik. Okay. Maisa sa ulo mo lahat ng iyong babasahin. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang larawan. Anong nakikita niyo sa pangalawang larawan? Magaling mga bata. Ano pa? Mga lamesa at upuan. Ano pa? Mga libro din at isara.
Ngayon, meron na ba kayong ideya kung anong tawag sa lugar na yan? Okay. Magaling ang tawag sa lugar na yan ay silid-aralan. Ngayon, ano nga ba ang silid-aralan? Dito nag-aaral, bumabasa, sumusulat, at bumilang ang mga mag-aaral. Nakikinig sa guro, ang mga bata sa silid-aralan. So, ayan nga yung tawag yan, silid-aralan. Or sa English, madalas na rin tawaging classroom. So, dyan natin nakikita si teacher o ang guro na nagtuturo at kayo naman, nakikinig. O, nakikinig nga ba? Okay, kung mabait. Nabata kayo kung nakikinig kayo kay teacher. Nakaupo kayo, nakikinig. Okay, dyan. Dahil yan sa pandemic, hindi tayo makakapunta sa silid-aralan o sa paaralan. Kaya, kahit na ganito, dapat nakikinig pa din kayo kay teacher, kahit video lang. Kasi, hindi matutuwa si teacher pag hindi kayo nakikinig. Kaya palagi kayong makinig. Okay, para kapag nakinig kayo, okay, babalik na tayo sa paaralan. O di, alam nyo na kung saan yung silid-aralan. Okay, hanapin nyo ko. Tapos doon ako magturo sa inyo. Okay, next. Okay. Ano ang tawag sa lugar na yan? O ano muna yung nakikita natin? Tama, may mga upuan din, lamesa. May halaman. May mga libro. Okay. Mayroon na ba kayong ideya kung anong tawag dyan? Isip tayo. Tama, ang tawag dyan, silid tanggapan ng punong guro. Okay. O yung nangunguna sa ating paaralan. Okay. Okay. Sino yung nangunguna sa victorious sa ating paaralan? Tama, sila Teacher Judith, Teacher Dang, at Teacher Marley. Ngayon, ano ang nakikita sa silid tanggapan ng punong guro? Dito makikita ang punong guro sa lugar na ito. Kinakausap ng punong guro ang mga guro at magulang. Dito sa silid tanggapan, dito pinapatawag ang inyong magulang. Halimbawa, may sasabihin sila. At kami din ng mga guro, madalas pinapatawag dito bilang kakamustahin nila yung pagtuturo namin. Mga bata, gano'n. Tapos magbibigay sila ng payo or tips or paano, gano'n. So, diyan madalas pinapatawag din yung mga magulang nyo. Okay. Ngayon sa school, okay. Pag pumunta kayo dito sa paaralan, ang merong office, sila Teacher Dang, Teacher Merly. O si Teacher Merly, may silid-aralan siya. Si Teacher Judith, meron siyang silid tanggapan. Okay, next. Okay, anong tawag nyo dyan? Pero ano muna nakikita natin? Yung mga bata, masaya ba sila o malungkot? Tama, masaya. Anong ginagawa mo nga ba nila? Bakit sila masaya? Magaling, sila ay naglalaro. Masayang naglalaro. Ngayon, saan sila naglalaro? O anong tawag dyan? Ang tawag dyan ay magaling. Palaruan. Okay. So, dyan sila naglalaro. Okay. Ano nga ba yung palaruan? Dito naglalaro ang mga mag-aaral. Naglalaro ang mga bata rito pagkatapos ng klase. Okay, bago umuwi siguro. Tapos na yung klase. Habang hinihintay nyo yung sundo nyo, hindi ba? Okay, madalas tayo naglalaro dyan para ma-relax naman. Okay, magsaya. Kalaro natin yung mga kaklase natin or mga at hindi natin kaklase nasa ibang room or ibang klase. Nakikipaglaro tayo sa kanila. Okay. So, ayan nga. Dito sa atin maluwang yung palaruan natin or playground sa English. Okay. Madaming nagtatakbuhan at naglalaro. Pero kapag naglalaro, palagi ding mag-ingat para hindi madisgrasya o matapa. Next. Okay. Anong tawag? O anong nakikita nyo dyan? Mga batad ulit. Tsaka isang babae. Ano pa? Tama, may mga lamesa at upuan. Ano pa? Magaling mga pagkain. At ang ginagawa ng mga bata dyan? Kumakain. Ngayon, meron na ba kayong ideya kung anong tawag dyan?
magaling. Ang tawag diyan ay kantina or canteen sa English. Ngayon, ano nga ba ang kantina? Dito makabibili ng masustansyang pagkain, pumipila ng maayos ang mga bata upang bumili. Sa paaralan natin dito sa Victorious, meron tayong kantina. Sila Mami Dina yung nagtitinda. Ngayon, kapag ba bumibili kayo doon, nakapila kayo, nanunulak kayo. Tama, dapat pumila kayo pag bibili. Kahit hindi sa kantina, kahit saan, pumila kayo ng maayos, huwag magtulakan. At higit sa lahat, dapat ang binibili yung pagkain lagi ay masustansya. Okay. Ngayon, ano naman yung susunod na picture o larawan? Oh, tama. May mga batang nasusugat, ginagamot, ano pa? May batang may sakit at may dalawang babae na nakaputi. Ngayon, anong tawag sa lugar na yan? Ang tawag sa lugar na yan ay tama, klinika. Ngayon, ano nga ba ang klinika? Dito dinadala ang mga mag-aaral na masama ang pakiramdam. No? Nasa paaralan ka, ngayon nagsusuka ka, o di kayo nanihihaw, o di kayo nasugat. Ngayon, saan ka dadalhin? Tama, dyan sa klinika, sapagkat andyan yung mga gamot. Diyan ka gagamutin ng mga doktor o doktora na naka-assign dyan. So, malalaman natin mamaya kung sino yung mga taong nasa klinika. O sino sila. Okay. So, ayan nga yung klinika. Okay. Sa Victorious, meron din klinika. Okay. Meron din tayong higaan doon kung halimbawa nahihilo ka, gusto mong matulog. Pero mas maganda na sana pag pumasok, walang nangyaring ganyan o mahilo o madisgrasya. Kanina, pinasyalan natin yung mga iba't ibang lugar sa paaralan. Ngayon naman, alamin natin kung sino ang nasa paaralan at narito ang mga kawani sa paaralan. Ang una, sino siya? Meron ba kayong ideya kung sino siya? Siya ay punong guro. Ngayon, kilala niyo ba ang punong guro ng ating paaralan? Tama, ang punong guro ng ating paaralan ay si Teacher Merly. Ngayon, ano nga ba ang trabaho ng punong guro sa isang paaralan? Ang punong guro ang gumagabay sa lahat ng mga mag-aaral at mga guro. So, siya yung nangunguna. Kumbaga, siya yung nanay sa isang paaralan. Tapos, siya yung gumagabay sa amin, mga guro na nagtuturo, at sa inyong mga mag-aaral. Okay. Para sa susunod. Larawan. Sino siya? Nasa harapan palagi siya ng whiteboard o pisara na nagsasalita. Okay. Siya ay isang guro. Guro na babae. Okay. Okay. Ano nga ba ang trabaho ng guro? Ang guro ang nagtuturo sa mga bata na bumasa, sumulat at bumilang. So, ayan yung palagi ng trabaho ng guro. Kagaya ni Teacher Sheila. Okay. Sa akong guro, tinuturuan ko kayong alamin kung paano gumamit ng magalang na pananalita. Tinuturuan kayo ng ibang guro na bumasa, sumulat, mabilang. Okay, sa inyo sa mga sa Kinder 2, ang mga guro niyo sa Kinder 2, ako, Teacher Sheila, Teacher Erica, at Teacher Jenica. Sila yung nagtuturo sa inyo na bumasa, sumulat, at bumilang. Kahit na hindi nyo kami nakikita sa actual, kahit na through video lang yung pag-aaralan natin. So, ayan yung trabaho namin, guro, yung turuan kayo. At kayo naman, dapat makinig kay teacher. Okay. Ano ang tawag nyo o sino yung dalawang nakaputi? Sila ay mga doktor. Okay. Ano ang trabaho ng doktor?
Ang mga doktor ang tumitingin sa mga batang nagkakasakit sa paaralan. Okay? Kapag may sakit ka, nasugat, nahilo, okay, may doktor sa isang paaralan upang gamutin ka at alagaan o lunasan yung mga nararamdaman na sakit. Okay? Kagaya ngayon, pandemic, di ba? Maraming nagkakasakit. Okay? Kahit hindi sa paaralan, kahit sa ospital. Yun ang trabaho ng guro din. Gamutin ng mga may sakit at nangangailangan. So, nagsasakripisyo din sila para sa kanilang pasyente. Okay. Ginagamot nila. Kahit na pagod sila, kailangan nila gamutin. Ganon din sa paaralan. Kapag may nagkasugat, kailangan nilang gamutin yun, agapan kaagad. So, magagaling ang mga guro. Ay, doktor, sorry. Next. Okay. Ano ang tawag mo dyan? Isang lalaki na nakaputi at may kasama siya. At isang bata. Okay. Tawag dyan, dentista. Ano nga bang trabaho ng dentista? Ang dentista ang nangangalaga sa ngipin ng mga bata sa paaralan. So, ang nangangalaga sa ngipin natin ay dentista. Okay, sa paaralan minsan, nililinisan nila yung ngipin natin. O dahil sa sobrang pagkain ng candy at chocolate na binibili sa kantin, hindi masustansya, umiiyak tayo kasi masakit, sila yung gagamot. Okay, doktor sa ngipin. Ang tawag yan, dentista. Okay. Next, ano ang tawag dyan? Okay, silid aklatan ngayon. Sino yung, anong tawag sa guro na nasa silid aklatan? Okay, ang tawag dyan, guro sa aklatan. Sila yung mga nagbabantay. Alamin natin kung anong trabaho ng guro. Ang guro sa aklatan ang namamahala sa mga aklat sa silid aklatan. So sila yung nagmamanage o namamahala na kapag may hihiram, sila yung magpapahiram. Binibilang nila yan, inaayos. Yun yung trabaho nila. So, kapag humiram kayo dapat ng libro sa isang library o silid aklatan, dapat ibalik nyo agad. At alagaan nyo yung hiniram nyo para hindi din kawawa yung mga guro sa aklatan. Next. Okay. Ano nakikita nyo sa picture? Sa larawan? Magaling, dalawang lalaki na may hawak ng walis at basurahan or garbage bag. Anong tawag sa kanila? Sila yung mga janitor, okay? Yung mga katulong o katuwang sa school na naglilinis. Okay? Ang mga janitor ang naglilinis ng paaralan. Okay? Kapag ikaw, halimbawa bumili sa kantina tapos hindi mo tinapon sa tamang basurahan, sila yung maglilinis, sila yung magwawalis. Kaya dapat para hindi din sila mahirapan, dapat tulungan natin sila. Yung simpleng pagtapon ng iyong basura ay itapon mo sa basura ay malaking tulong naman sa mga janitor ng school. Okay? Para hindi sila mahirapang maglinis din. Next. Anong tawag sa kanila? Kanya? Okay, siya yung gwardiya natin. Kung nagbabantay sa school, madalas sila nakikita sa gate ng school. Ang gwardiya ang nangangalaga sa katahimikan at kaligtasan ng mga bata sa paaralan. Okay. Kapag may masamang tao, sila yung magsisave o magsasagip. Okay. Lagi nilang binabantayan ang paaralan sa mga taong may masamang balak, pero sana nga wala namang ganun sapagkat dito sa school natin, sa Victorious, wala naman. At higit sa lahat, palagi kayo makinig kay teacher na huwag lalabas. Okay, doon lang kayo sa classroom kapag ganun. Ayan ngayon trabaho ng gwardiya. Ang bantayan tayo. Okay, siguraduhin ang ating kaligtasan. Next, tawag dyan. Anong tawag sa kanya? O sino siya? Okay, siya. O ang tawag sa kanya ay kahera. Ano ang trabaho ng kahera? Ang kahera ang namamahala sa mga bayarin at koleksyon ng paaralan. Okay. Siya yung namamahala lalo na sa pera. Halimbawa, kung magbabayad
Sila yung tagahawak. Okay. Siya yung maglilista. Next. Tawag sa kanya. Okay. Tawag sa kanya ay nurse. Okay. Ang nurse ang nangangalaga sa kalusugan ng mga bata sa paaralan. Okay. Siya yung nag-check or katuwang ng doktor sa pangangalaga sa kalusugan ng paaralan. Okay. Madalas din sila nakikita sa klinika. At ang huli, tagapamahala sa kantina. Okay, kagaya nila Mami Dina, sila yung nagtitinda sa kantin o kantina. Sila din ang namamahala sa masustansyang pagkain sa kantina. Okay, sila yung nagtitinda at sinisiguro nila na ang tinitinda nila ay masustansya kagaya ng gulay at iba pa. Okay, kapag bibili kayo ng kantin, dapat yung mga masustansya ang bilhin nyo para healthy kayo at strong. So, ayan nga yung mga iba't ibang lugar sa ating paaralan at mga kawani ng ating paaralan. So, ang una, sige, ano ulit yung mga iba't ibang lugar sa paaralan? Magaling, silid-aklatan. Ano pa? Tama, silid-aralan. Palaruan, magaling. Ano pa? Kantina. Tama. Ano pa? Silid tanggapan ng punong guro. At klinika. Ngayon, sino-sino naman ang mga kawani o nakikita sa paaralan? Mabigyan ng isa. Tama, guro. Ano pa? Punong guro, magaling. Magaling, doktor. Ano pa? O sino pa? Magaling dentista. Sino pa? Guro sa aklatan. Tama. Ano pa? Janitor. Magaling. Guardia. Magaling. Ano pa? Kahera. Ano pa? Nurse at tagapamahala sa kantina. So, ayan muna yung pag-aaralan natin. Okay? Sa susunod na video, o sa muli natin pagkikita, susubukan nating sagutan ang mga gawain sa inyong aklat. Okay. So, paalam Kinder 2 at magkita tayo at sana maalala niyo yung pinag-aralan natin ngayong araw para sa pagsasagutan na natin yung mga gawain niyo sa aklat ay madali na lang sa atin. So, hanggang sa muli Kinder 2, paalam.